Mag-isip po kayo ng lahat ng tanong na may kinalaman sa kaligtasan, papasahin ko sa inyo ang sagot sa Biblia. Kung gusto mo ng kumpletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Tatanong ko lang po kung ano bang ibig sabihin ng karunungan, biblically speaking or as a general meaning. Sinabing karunungan sa Biblia, wisdom. Wisdom, ano? Iisa lang naman yung wisdom na sinasabi sa Biblia. Isa lang yun. Wisdom of God. Yun lang naman ang sentro ng Biblia. Yung karunungan na yun, nandoon na even before the foundation of the world. Yung karunungan na yon, siya ang nagsusugo ng mga apostol at mga mangaral ng Diyos, yung karunungan. At personifying it, yung karunungan sinasabi si Jesus Christ. Yun. Ngayon po, nabanggit nyo na lahat ng karunungan nasa Biblia. Maaari po bang, para maunawaan ko, pwede po bang ibigay nyo sa akin yung malawakang panig ninyo, yung malawakang katuwiran ninyo? Na tungkol sa lahat ng karunungan nasa Biblia. Ganito, over and above everything else, ang karunungan ng Diyos nasa Biblia. 4:7 ng Kawikaan. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Ayan, may sinasabi dyan na yung karunungan ang pinakapangulong bagay. Yun na nga yung karunungan ng Diyos. Ngayon, bakit ko sinabi na lahat ng karunungan nasa Biblia? Pati yung karunungang pantao, sa Biblia rin yun eh. Tingnan mo, sabi ni Solomon sa kanyang Ecclesiastes, ganito, 1:16. Ako'y sumangguni sa aking sariling puso na sinasabi ko, narito, nagtamo ako sa akin ng malaking karunungan, ng higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Oo, ang puso ko'y nagtaglay ng malaking kabihasnan sa karunungan at kaalaman. Tuloy. At inihilig ko ang aking puso na makaalam ng karunungan at makaalam ng kaululan at ng kamangmangan. Aking nahalata na ito man ay nauuwi sa wala. Tuloy. Sapagkat sa maraming karunungan at maraming kapanglawan at siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kapanglawan. Kita mo? Yung karunungang maraming yung pinagsasaliksiko, sabi niya, kaalaman, nauwi lang sa wala. Hindi naman karunungan ng Diyos yun. Iba yung karunungan ng Diyos, Ito, karunungan naman panlupa ito. Isinaliksik niya lahat. Kaya mababasa mo sa mga sulat ni Solomon, may botany, may zoology, andito lahat. May metallurgy sa Biblia. Kaya sabi ko, lahat ng karunungan nandito May mga writers na umalam nito Kasi tatapatin ko po kayo. Kasi, di ba po itong ating Biblia is 66 na aklat. Kung di po ako nagkakamali sa nakuha kong aral sa inyo, 71. 71 po ba o kung di ako nagkakamali? Alin yun? Yung aklat ng Biblia pong binubuo. Hindi, sa Katoliko, 72. Ibig ko sabihin, meron pa pong ibang aklat na parang hindi pa natipon para... Ibig sabihin, hindi pa natipon lahat. Hindi. Yun namang idinagdag lang ng Katoliko rito, yung mga tinatawag nilang Paralipomenon, yung Macabeo, yung Hudit. Hindi naman aklat ng karunungan yun, kundi aklat ng mga kasaysayan ng digma sa Israel. Digma yun, mga kasaysayan ng mga taong nagdigma sa Israel. At saka po yung pong pinagmula ng Diyos, it is considered karunungan po. Tsaka meron po kasing karunungan na Diyos lang talaga nakakaalam. Halimbawa, yung karunungan sa salita na para ginamit niya para makalakad ang mahal na po ng Jesus sa tubig o mahati ni Moises yung dagat. Yun po, kaya po parang hindi ko makuha pagkasabi niyo lahat ng karunungan nasa Biblia. Hindi, nandito talaga lahat.
Andito yung sinasabi mo nahati yung dagat eh. O ano ba yung pakarunungang humati sa dagat? Nagpaihip ang Diyos ng isang hangin, malakas na hangin, nahati dagat. And that is true. Kayang hatiin ng hangin ang dagat. Kaya. The forces of wind. Bakit, kamo? Kasi sinubukan nila ito scientifically, nagawa nila na yung tubig ma-divide through the force of the wind. Yun po makapangyarihang salita na iginawa doon para... Alin? Kasi Hindi, wala naman salita, walang po. sinabi ron, kundi ang sabi ron, nagpahihipan Diyos ng hangin para mahawi yung dagat. Ayun. Kasi po, may umaano sa akin, parang gano'n. Parang magic, gano'n, magic Hindi po. wala. No? Kasi nakikinig po ako, kung ika kay Haring Sulong, may kagilas-gilas ika, hindi lalo na rin kay Soriano. Nagagalit po kasi na pag hindi daw po nyo, Gusto ko, ang gusto mo'y gano'n. Pagka personal na tayong magkakilala, bibigyan kita. Halimbawa, merong asong ulol na humahabol sa'yo, titigil yun. Meron lang ko ituturo sa'yo orasyon. Kaya lang sa personal na kakilala ko sinasabi yun. Pag halimbawa, kapatid ka na sa Diyos, matibay na ang pagkakatiwala mo sa katotohanan, hindi ka po pwedeng basta-basta mapahamak sa mga maligno, sa mga mangkukulam, sa kung sino-sinong mga alagad ng kasamaan. May ituturo lang ako sa yung kapiraso lang. Yung hinahanap mo siguro yun. Ayun, naunawa ako na po kaya. Salamat po. Magkakaintindihan tayo. Kaya lang hindi ito ang tamang panahon. Salamat din sa iyo, kapatid. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Meron akong isang tanong sa inyo. Isa pa lang po, dahil marami akong tanong. Sige, kapatid. Ito pong 4:12 ng gawa. Ito po ba ay hindi lapat dun sa 14 ng Apokalipsis? 14 ano? 14:1 po. At yung gawa 4:12? 4:12. Ang sabi kasi sa 4:12, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Tama yun eh. Pangalan ni Kristo yun eh. Pangalan po. Di ba? Pero tatandaan mo, may nagbigay nun. Kung ikaw may utang na loob, hindi mo lang laging aalalahanin yung ibinigay, pati nagbigay na aalala mo. Kaya ang sabi ni Kristo, 14:1 ng Juan, pakinggan. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Dalawa yun eh. Yung Ama sa Kasya. Kaya, walang ibang pangalang ibinigay sa silong na langit. Sino nagbigay? Yung Ama. Di ba? Kaya, tanggapin mo yung nagbigay, tanggapin mo yung ibinigay. Hindi pwede yung binigay lang. Lalabas sakim ka nun. Ang pagtanggap, dalawa. Yung nagbigay at saka yung ibinigay. Mabuting kalooban pagtanggap yon. Pag ganito, 3:14 na ikalawang Timoteo. Datapwat, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Bakit? Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Mananatili ka doon sa pinag-aralan mo at doon sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Kung sino nagturo sa'yo. Kaya, turo at nagturo. Bigay at nagbigay. Ayan, sabi sa 4:12, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit. Hindi dahil doon si Kristo na lang at iglesia ka na lang ni Kristo. Mas matibay yung sa Ama at saka sa Anak. Yun ang nasa Biblia eh. Ikalawang Tesalonica. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonika Kanino? na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Mag-ama yun. Dalawa yun eh. Sa uno-uno ng una. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonika sa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Dalawa rin. Kaya pagdating sa Apokalipsis 14, may pangalan niya, may pangalan ng kanyang Ama na nakasulat sa kanilang mga noo. O, di ba? Dalawa yun. Hindi pwedeng wala yung isa. 34. Pakinggan mo.
Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman. Mag-ama. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng anak niya? Obligado kayong dalawa tanggapin mo. Pag hindi, bawa tinanggap mo lang yung ama. Ha? O kaya tinanggap mo lang yung anak, binaliwala mo na yung ama. Sabi sa unang Juan 2:22, ito ang Antikristo. Sa makatwid ay ang tumatanggi sa ama at sa anak. Pag tinanggihan mo yung ama at saka yung anak, Antikristo ka. Kaya para wag kang Antikristo, tanggapin mo yung ama, tanggapin mo yung anak. Pero tinanggap mo yung anak, tinanggihan mo yung ama, Antikristo ka. Tinanggap mo yung anak, tinanggihan mo yung ama, tinanggihan mo naman yung anak, tinanggap mo yung ama, Antikristo ka rin. Para wag, dalawa. Yung ama at anak. Meron pa po akong katanungan. Sige. Yung tungkol po doon sa 17:3 ng Juan, yung sabi ni Kristo na makilala na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Tama naman yun eh. Nung salita niya ay nakatingala siya sa langit, di ba? Di ba, nakasulat sa uno, sinalita ni Jesus ang bagay na ito. Sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi, Amal, walatiin mo ang anak. Tapos, gaya ng ibinigay mo sa kanyang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan, yung lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sino niya? Yung ama. Nasa langit. Sa langit Oo, talaga iisa lang naman sa langit eh. Nasa baba kasi siya nun eh. Ang tanong ko po, bakit nung nangangaral si Kristo dito sa lupa, hindi niya naituro na siya ay Diyos? Hindi naman yun ang mission niya, iho eh. Ang mission niya, ipakikilala niya yung ama, hindi yung sarili niya. Sapagkat kung ako'y magpapatotoo sa aking sarili, ang aking patotoo hindi katotohanan. May ibang magpapatotoo sa akin, sabi niya. Kaya ang mission niya ipakilala yung ama. Ngayon, yung ama, siya naman ang ipakikilala. Ay ano pakilala sa kanya ng ama? Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, sabi nung ama sa anak, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Sabi nung ama, yung anak niya, Diyos eh. Kasi hindi, kung ikaw halimbawa sugo, ano bang gawain ng sugo? Ang sabi, ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalatian. Na dapat ang humahanap ng kalwalatian niya sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. Sa mga kapatid, pag sugo ka, hindi yung sarili mo ipapakilala mo, kundi yung nagsugo sa'yo. Kaya tamang ipakilala ni Kristo, yung Ama, ang Diyos na iisa. Pero, nung pumanik na siya sa langit, eto naman yung mga alagad, ipinakilala naman siya na siya'y Diyos. O tutol ka ba ron? Pakinggan mo, nung sabihin ni San Pablo, kay Pedro muna, mas nauna si Pedro eh. Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, na nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. God our Savior, who is Jesus Christ. Nililiwanag eh, ng Diyos at ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Conclusive yun eh. Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Si Pablo ano sabi? Na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Liwanag si Kristo yun eh. Dakilang Diyos at tagapagligtas. Kaya, nung nasa langit na siya, ipinakilala naman siya ng mga apostol na siya'y Diyos. At di naman katakatakan sabihin siya'y Diyos. Anak ng Diyos ba naman? Sasabihin mo, tao. Anak ng Diyos yun eh. Siyempre, Diyos ang may anak, Diyos ang anak. Tao ang may anak, tao ang anak. Di ba? Anak ng kalabaw, kalabaw. Anak ng kambing, kambing. Di ba?
Kalagayan ang tinutukoy doon. Eh kayo, kung bigyan kayo ng argumento ng liligaw kayo, bakit pagka ba ika-anak ng presidente, presidente na? Eh, hindi naman kalagayan yung presidente tungkulin. Di ba? Ang kalagayan, tao, anghel, Diyos. Oh. Yung anak ng Diyos, Diyos. Yung anak ng Espiritu, Espiritu. Yung anak ng tao, tao. Pero presidente, hindi naman nanganganak yung presidente. Hindi naman kalagayan yun eh. Eh, ang pilosopya sa inyo eh. Bakit? Pagka ba ika-anak ka ng presidente, presidente ka na. Bakit? Kung hindi, halimbawa, anak ako ng hari, hindi ba ako pwedeng maghari? Oh. Hina naman ng ama ko, pag hindi niya ako nagawang hari, eh, hari rin siya. O, ganun lang yon. Kung pipilosopyahin. Kasi ang gusto nila ganito eh. Si Pedro ay lumalangoy. Ang isda ay lumalangoy. Si Pedro ay lumalangoy, kaya si Pedro ay isda. Yun ang kanilang pilosopya. Oh. Para man pagka lumangoy ka, isda ka na. Di ba? O, di ba? Ang kanilang paniniwala, si Kristo raw, kaya tao, dahil daw, ang Diyos iisa lang daw ang Diyos. Ang Ama lang. At yung Diyos na yun, Espiritu. Kaya yung daw Diyos na yung Espiritu, si Kristo raw hindi Diyos dahil may laman at saka may buto. Yun ang kanilang argumento eh. Maling argumento yung ginagawa sa inyo ng, alam mo mga pastor nyo, ang natutunan sa Biblia yung ibabaw. Yung ilalim din nila nakuha. Miro mo, si Kristo raw nag-umpisa nung ipanganak ni Maria. Paano nangyari? Nag-umpisa raw si Kristo nung ipanganak ni Maria. Eh samantalang hindi pa nga ginagawa ang mundo, nandun na yung anak ng Diyos. 17:5. 17:3 yung tinanong mo sa akin, ano? O, ikoma natin sa 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang Aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Tamo? Luwalhatiin mo ako sa iyo ng kaluwalhati ang aking tinamo, past tense. Ano? Tinamo sa iyo bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Tamo? Di wala pa sanlibutan, meron ng anak. Saan mo sasabihin mo tao? Imposible. De los imposibles. Eh, yun pong yung nasa 1:9 po. 19? Yung Ang sabi ni pagpasok Kristo, po kayo- ako ika ang pintuan ng mga tupa. Ang sino man pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas. At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ano papasok saan? Kay Kristo. Kay Galdagad papasok ka kay Kristo. Kayo naman, ano si Kristo? Pintuan. Papasok ka kay Kristo. Papasok ang ano? Ano papasok na ano? Ganun sila kung bumali. Papasok ang ano kay Kristo. Si Kristo ang pintuan. Papasok ang ano? Sasagot. Papasok ang sangkap ng katawan. Alin ka ang katawan? Iglesia. Kaya papasok ka sa iglesia ni Kristo. Ayun ang kanilang ano nun kabisado ko yan ngayon, ang tanong, si Kristo pala pintuan. Di ba yung nakalagay, pintuan siya? Ng alin? Ng mga tupa. Papasok ang ano? Hindi papasok ang tupa. Pintuan ng tupa, ano papasok? Pagkalaman naman pintuan ng tupa, pasok mo yung troso. Siyempre, ang pintuan ng tupa, papasok mo tupa. Sino yung tupa? At bakit papasukan si Kristo? Si Kristo kasi pintuan. Di ba? Yung kahulugan ng pintuan, pasukan. Pagka papasok ka sa pintuan, asan ang pintuan? Asan? Pagka pintuan, may bahay. Tama? Pag may pintuan, may bahay. Walang pintuan, walang bahay. Pag may pintuan, may kalooban yon, di ba? Yung pintuan ng lubaw. Sa Pampanga, may tinatawag pasbulnin lubaw Pagpasok mo doon, nasa lubaw ka na. Di ba? Mapupunta ka sa lubaw, pasok mo sa pintuan ng lubaw. Pagpasok mo sa pintuan, meron kang loobang pupuntahan. Si Kristo, sa pamamagitan ko, sabi niya, pag siya pintuan, pag pumasok ka, meron kang dadat ng looban. Pakinggan nyo, sa awit. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Pagpasok mo sa pinto, may looban yun. Ano yung loob? Basa.
sa mga looban ng bahay ng Panginoon. Amen! Saan ka papasok na loob? Si Kristo, pinto. Pinto para makapasok ka sa looban ng bahay ng Diyos. Alin ba yung bahay ng Diyos? Basa! Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, Alin yun? na siyang iglesia ng Diyos. Kita mo ang bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos? Kaya si Kristo, pagka sa Kanya ka papasok bilang siya'y pinto, mapapapasok ka sa bahay ng Diyos. At yung bahay ng Diyos, yun ang iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo. Mapapasukan mo. Si Kristo kasi pinto eh. Wala naman pintong walang bahay. Miski yung post-pro eh. May bahay, may pinto eh. Di ba? Kailangan mo pagpapasok ka kay Kristo bilang pinto, mapasok ka sa bahay. At yun ang bahay ng Diyos, na sabi ng Biblia siyang iglesia ng Diyos. Kasi po ang tinuro sa amin simula pa nung kabataan namin na yung papasukan doon ay yung kawan daw po. Hindi. Ang papasukan mo, yung kawan, hindi mo papasukan yung kawan. Pagpasok mo, masasama ka sa kawan. Hindi ka sa kawan papasok. Diba? Ang kawan, ano ba yung kawan? Hindi ba, bilang individual na tupa, you are a part of the kawan, of the flock. Hindi yung flock ang papasukan mo, but you will be a member of the flock. Diba? Yun. Nagtataka nga po ako dahil sa dinami-dami ng... Huwag ka na magtaka. At alam mo, pagka ang mga kanal mayaman, talagang bulag. Tandaan mo. Pag ang mga kanal nasilaw sa pera, kahit hingi ng abuli na wala sa Biblia, hindi magtuturo ng tama yun. Bulag yun. Sa Biblia yun. Yun po kasing yung ginagawa po namin pag sa Santa Cena. Yung Santa Cena nyo lang, itigi-tigi sa kayo ng kopa di ba? Sa Biblia, isang kopa lang gagamitin. Ano po ba yung literal na kupa? Hindi nga pwede. Dahil kung 1,000 kayo, mabaho na yung pagsapang 500 lang ang uminom. Baka 10 lang uminom, mabaho na yung bunganga ng kopa. Hindi mo na matitiis na inumin pa Ang ginawa nyo, tigi-tigi sa kayo ng kopa. Sa Biblia, isang kopa lang. Magsiinom kayong lahat diyan. Sabi ni Kristo. Tinaas niya yung kopa. Uminom kayong lahat diyan. Anong kopa yun? Literal ba yun? Gis 39 ng gawa ng Marcos. Nakasulat. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Doon sa cup, wherein I drank, you shall drink. Yung ininuman kong kopa, yun din ang iinuman ninyo. At sa bautismong ibinautismo sa akin, babautismuhan kayo. Alin yung kopa na ininuman ni Kristo? Sabi niya sa Ama, Ama, kung mangyayari sana ay malayo sa akin ang sarong ito. Kaya lang, mangyari ang kalooban mo, wag ang kalooban ko. Anong saro yun na gusto niyang malayo sana? Yung paghihirap niya. Yung pagsubok na dadating sa kanya, yung mga kung ano-anong panglilibak. Pero mangyari ka ang kalooban mo. Pumayag ang Diyos na yung saro na yun ay mainuman niya. Kaya ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga ang pakikipagkaisa sa dugo ni Kristo, sabi ni Pablo. Yung sacrifices yun, ang larawan ng sacrifices, yung saro. Kaya lahat ng Kristiyano, iinom dun sa sacrifices na yun. Kung Kristiyano ka rin, dadanasin mo rin ang sacrifices ni Kristo. Uusigin ka rin, mumurahin ka rin ng walang hindi totoo. Ayun. Hindi ibig sabihin sa kopang ganito. Kasi asa lang ngayon yung kopa ni Kristo, sino makakahanap? Bibigyan ko ng pera. Wala na yun Doon siya nagpapainom kaya hindi rin literal. Sabi ni Kristo sa 63 ni Juan, pakinggan mo. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Spiritual ang salita niya. Inom kayo sa sarong ito, spiritual yun. Hindi mo naman pwede kasing inuman yun literally. At saka yung tinapay, isa lang hinati-hati. Kumasya, 12, isang tinapay. We are partakers of one bread. Pag halimbawa, 1 milyon na nagkakatipon, paano mong pagkakasyahin yung isang tinapay? Sinong panadirya ang gagawa noon na yung isang tinapay mahahati-hati mo sa 1 milyon tao? At sino naman ang orsobispong bubuhat nung laki na yun Hindi po isang tinapay lang ang sabi. Kaya, hindi literal yun. Itanong mo kay Soriano.
isa ho ako sa nagiging tagahanga nyo. Dahil sa dinami-dami ng pinasok kong mga reliyon sa buong mundo, sa Pilipinas lang. Halos naman lahat ng reliyon sa buong mundo nasa Pilipinas eh. Tama po yun. At ang pinakahuli ko pong nilabasan ay ang Seventh-day Adventist. Catholic po ako na pinanganak na hindi ko alam na Catholic pala ako. Sa Kristiyano. At wala akong natagpuang malalim ang paliwanag tungkol sa tunay na katotohanan sa patunguro sa buhay na wala hanggan. Ang nais ko lang po itanong marami sana, isang daang mahigit. Nag-request na po ako ron kung mare, may singit man na ako kasi first time akong nakita ako kayo. At Sige po. ang tingin ko po sa inyo hulog kayo ng langit. Hindi naman oh. Alam nyo ang hulog ng langit, pagka sinabi kasing hulog ng langit, galing talaga sa langit, di ba? Pakinggan nyo ang hulog ng langit, 17 ng Ebril. Nang magkagay sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat, ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sabi ni Jesus, naparito ako sa balumbon ng aklat na nasusulat tungkol sa akin. Ang hulog ng langit si Kristo. Talagang galing po siya sa langit eh. Balik, dalawang tanong na lang ho Sige po. sa may isang daan. Sige po. Ang totoo po, bago ako magtanong, backslider ho ako. Ngayon, minom ako, naninigarilyo ako kasi masama loob ko eh. Masama loob ko sa pinanggalingan kong mga sekta at mga reliyon sa tao na sinasabi nila maraming mahigpit na batas. Pero ang nakikita ko po, dapat magiging model sila. Hindi ho eh. Sila rin nagbabiolate ng patalikuran. Nalalaman ko yun kasi 8 taon ako sa Seventh-day Adventist. Security guard po ako din na road. Di 8 taon kayo hindi kumakain ng baboy. Tama po. Malakas na penitensya yun. Ang itatanong ko po ito muna ho. Pero dalawa po ito. Sige po. In-outline ko na lang ho ito. Naniniwala po ako si Kristo ay tao at Diyos. Ngayon, maraming mga kabutihang ginawa si Kristo. Ito naman ang negative side. Ang itatanong ko sa inyo. Kung itong ginawa ni Kristo ay nasa kalagayang Diyos siya o nasa kalagayang tao siya. Ito ho. Kung naroon ang pagka-Diyos niya, bakit kinakailangan pa siya mag-aral ng Biblia o scriptures ng 40 days, 40 nights na sa harap ni Satanas? Pangalawa, kung naroon ang Diyos sa kanyang pagkatao, bakit ginawa yung 12 tapayan ng alak na galing sa tubig na tuloy, na-encourage, manginginom tuloy ang mga tao roon dahil naghanap ng masarap na alak? Para bang naloko ng Panginoong Hesus ang tao. Mawalang galang na po sa Panginoon natin Bali, parang negative lang ang bagay nito pero hindi ko sinasadya ito. Nababasa ito eh. Pangatlo, si Jesus nakipag-inuman ng alak. Dahil traditional naman talaga nung panahon ni Abraham, katakot na alak. Kahit sa mga parabola, alak dito, alak doon, lasingan dito, lasingan, alak. Kahit panahon ni Kristo, gumawa rin ng alak. Ngayon, ito po. Hindi, baka makalimutan yung punta na sagutin na natin. Hindi, kuwan lang ho ito. Bali, pahaging lang. Sige. Ito, yung nanay niya, hinanap siya. Binastos niya yung nanay niya, kapatid niya. Nasaan daw yung si Kristo? Ang turo niya, ito ang aking ina, ito ang aking mga kapatid. Para bang binastos niya ito sa harapan ng disipulo. Sunod ito. Nagwala si Kristo sa templo. Hindi ito bahay ng pagbebentahan ng kung ano-ano, kundi house of prayer ito. Nag-amok, binalibag ang lahat ng mga misa. Hindi ba pwedeng sa democratic na pamamaraan lang kausapin yung mga elders o mga pariseo saducees? Ngayon, sunod ito. Kung nasa Diyos ang kalagayan niya, bakit di niya alam na hinawakan siya ng isang babae? Who touched me? Alam niyo po yon. Ba't di niya alam?
Nalaman nyo na lang later on. Masyado eh. Ito na, Hindi, sumagot malapit na. tayo. Hindi, sabi mo kasi kanina Ah. kapatid, dalawa lang eh. Hindi. Marami na yung makakalimutan na ng tao Hindi. yun. Hindi. Ano? Kahit na Ang hindi nyo maiiwan kasi sa isip ng tao niyan, pagdudude. Kaya Ah. gusto ko, sagutin na natin kung pagkasabi mo, sagutin natin. Ako lang ho ito, bale, kahit na hindi nasagutin ito lahat, ang tinatanong ko lang Hindi. Alam mo, hindi ako papayag, magkahiwa-hiwalay tayo, na may maiiwang bitin sa isip ng tao, especially pag ang karangalan ni Kristo ang nakasalalay. Hindi ako papayag nun. Kaya ipagpaumanhin mo sa akin, tinan mo may humipo. Ano? Sino ang humipo sa akin? Sabi mo, hindi niya alam. Alam niya nga eh. later on nalaman niya. Hindi, alam niya. Alam Pero, niyang may humipo. Sino ang humipo sa akin, sabi niya. Hindi naman ang ibig sabihin kung sinabi ko sino humipo sa akin, hindi ko na alam. Ano? Parang sabi ng Diyos, Adan, nasan ka? Ibig sabihin, hindi alam ng Diyos kung asan si Adan, nakatago sa pagitan ng mga kahoy. Alam mo, nag-i-encourage lang ang Diyos na mag-volunteer ka ng katapatan. Ayun. Nag-i-encourage ang Diyos. Pag nagtatanong ang Diyos, He's not asking because He is innocent of what had happened or transpired. Kundi, kaya siya nagtatanong, pinaamin niya yung gustong umamin at magtapat. Sino humipo sa akin? Hindi ibig sabihin, hindi alam ni Kristo kung sino humipo sa kanya. Ang totoo nga yung kabila ng langit at lupa, alam niya kung ano nangyayari. Yung pa naman nanghipo sa kanya, hindi niya alam. Yung ba naman, kay layo-layo alam na Yung pa naman, hinipo na siya, hindi pa alam. Naghihingi lang siya ng volunteer answer na, sino humipo sa akin? May naramdaman akong bisang nawala sa akin, sabi niya. Hinihinga niya lang ng maging volunteer. Tapos, yung sinabi mo, nakipag-inuman siya. Walang talata nun. Walang talata na si Kristo nakipag-inuman. Paratang ng mga Hudyo yon na siya raw ay mahilig uminom at basahin natin. Pakinggan niyo, Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom, na sinasabi nila, narito ang isang matakaw na tao at isang manginginom ng alak. Kita mo? Sabi nila yon nung mga kaaway niya. Pero ang sabi niya, naparito ang anak ng tao, kumakain at umiinom. Ano iniinom? Natural tubig. Siyempre, pag kumakain ka, sino naman ang kumakain ng iniinom ay alak? Pag alak, namumulutan lang, hindi kumakain. Pero pag kumakain ka, ang kasunod ng tubig. Sabi ng mga taong naninira sa kanya, ito ikaw, manginginom. Lasenggo, ibig sabihin. Tanong ko, si Kristo ba umiinom ng alak na nakakalaseng? Umiinom ba siya ng alak na nakakalaseng? Masama, madidispresyo naman yung kinikilala kong Panginoon. Hindi ako papayag noon. Pakinggan niyo. Sapagkat Siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak ni ng matapang na inumin. Tenyo, si San Juan, ang sabi sa hula, magiging dakila siya sa paningin ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak ni ng matapang na inumin. Si San Juan, sino bang mas dakila? Si Juan o si Kristo? Mas dakila si Kristo. Kung si Juan, para maging dakila, hindi iinom ng alak, si Kristo hindi uminom ng alak. Saan ka makakabasa si Kristo? Uminom ng alak na nakakalasing. Ngayon, dalawang klase po ang alak. Isang bagong alak na hindi nakakalasing at isang lumang alak na fermented liquor. Fermented because it had undergone the process of fermentation. And fermentation is a process of decay. At kung yun process of decay, ang tawag doon, intoxicating liquor. Nakakalason. Yun ang nakakalasing. Walang pruweba sa Biblia na si Kristo uminom ng alak na nakakalasing. Kung uminom man siya ng katas ng ubas, hindi pa alak na nakakalasing yon. At ang katunayan, nung gumawa siya ng alak, 6 na tapayang malalaki. Gumawa siya. Binigay. Inuman yung mga tao. Pumunta ngayon yung kapitan, ang tawag doon, kumbaga siya ang Comite de Pistejos Pumunta. Saan ang galing itong alak na to? Ang lahat ng ibang mga tao, kung maghanda, inuuna muna yung masarap na alak. At pagka ang tao'y nakainom na't lasing na, saka isusunod yung masamang alak. Pero ito ikang alak na to, hanggang ngayon masarap ang alak mo. Lasing ba? Hindi lasing. Nadidifferentiate niya na mas masarap tong alak na huli. Hindi lasing.
Therefore, yung ipinainom ni Kristong alak na ginawa niya, hindi nakakalasing. Lasang alak, pero hindi totoong alak dahil galing sa tubig eh. Hindi nakakalasing. Ang katunayan, hindi nalasing eh. Alam niyang i-differentiate. Eh, ikaw nga lasingin ko kung alam mo pa yung ano, paglasing ka na. Hindi na. Eh, ito alam eh, i-differentiate. Itong alak mo ikaw hanggang ngayon masarap, maganda, mabuting alak. Hindi nakakalasing. Ang katunayan, bawal ni Kristo na uminom ng alak na nakakalasing ang kanyang mga lingkod. 23. Pakinggan niyo sa Kawikaan. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula. Pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Pag mapula alak at saka nagbibigay ng kulay sa saro, ibig sabihin matandang alak na to. Anong sabi? Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Bawal eh, ng Diyos eh. Paano mo sasabihin siya lasenggot konsentidor at gumagawa ng alak nakakalasing? Doon, hindi pwede yun. Yung una niya sinabi, ano na? Yung... Ay, yung unang tanong po. Ay, yung nag-aral siya ng scriptures ng 40... Oo, hindi totoong nag-aral siya ng scriptures. 40 days, 40 nights. Wala kang mababasa sa Biblia siya'y nag-aral ng scriptures. Nag-ayuno siya. 40 days and 40 nights. He fasted 40 days and 40 nights. Walang mababasa nag-aral siya scriptures. After all, yung scriptures, siya nagpasulat, ba't niya pag-aaralan? Ha? Pakinggan mo. Unang Pedro 1:10 hanggang 12. Ba't siya mag-aaral nun sa bagay na siya nagpasulat? Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na suma sa kanila. Kita mo, ang nagturo sa mga propeta sumulat, yung Espiritu ni Kristo. Ba't naman siya mag-aaral dun sa siya nagpasulat? Kaya walang batayan yun, yung duda mo na yun na nag-aral siya 40 days and 40 nights. Pangalawang tanong mo, ano yung kapatid? Yung dun sa kanyang mga magulang na hinanap siya. Kung hinanap siya ng mga magulang niya at saka yung kanyang mga kapatid. Nandun siya sa loob ng sinagoga, nagtuturo siya. Sabi nung mga tao, ang ina mo at mga kapatid mo nasa labas at gusto ka nilang makausap. Tinanong ni Jesus, bakit sino ba ang aking ina at sa aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit, siya ang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina. Hindi panghahamak yun, kundi pagbibigay ng inspirasyon sa iba. Kasi may special inspiration na si Maria. Nauunawaan na ni Jesus si Maria, ina niya yun. Sumuso siya ron eh. Hindi naman niya itinatakwil yun eh. Ang katunayan hanggang sa krus, kinikilala niyang ina yun eh. Kaya lang, nung ituro niya yung aral na, sino ba ang aking kapatid at ang aking ina? Narito ang aking mga kapatid at ina. Sapagkat sino mang kasama kong gumagawa ng kalooban ng aking ama, kapatid ko siyang lalaki, kapatid ko siyang babae, ina. Hindi panghahamak kay Maria yon, kundi pagbibigay ng tsansa sa iba na malapit sila sa kanya gaya ng pagkalapit sa kanya ni Maria. Yun ang ano noon, hindi niya hinahamak si Maria. Binibigyan niya lang ng ano yung iba, prestige. Kumbaga binibigyan niya ng prestige. O yun mga kapatid mo, nasa labas eh. Bakit? Ito kapatid ko rin to. Ibig sabihin, I do not want to disown anybody. I want to own them. Being Christ, being a Savior, I want to save everybody. Kaya, it is not because I own this, I disown others. No. Hindi na ibig sabihin. No. Pinalalawak ko lang ang kapangyarihan ng aking pagliligtas sa sinabi ko na yon. Minsan pinagkakamalian si Kristo, wala tayong magagawa. Talagang ganon. Nakasulat kasi sa Biblia yun. Pwede itugtong ko na lang ko ito. Sige. Yung mga sabi nila nagnakaw si Kristo ng pagkain nung nagutom sila sa loob ng maisan pero hindi mais yun. Sunod, ito yung pagnakaw din ng asno na gagamitin sa Hindi pagnanakaw yun. Kasi Hindi ang utos, alam mo kasi ang pagnanakaw, kapatid. ang utos kasi, kunin mo yung asno,
Ngayon, kapag nagtanong, ibig sabihin, hindi pa alam. Kung mahuli siya, di sabihin, nahiramin lang, ibabalik mamaya. alam mo, Dinakaw no? yun. Ang pagnanakaw kasi, Kung kailan mahuli, siya lang malaman. oo, alam ko na yun eh. Pero sinasabi ko sa'yo, ang pagnanakaw kasi, pagkuha ng hindi mo pag-aari. Si Kristo bilang may-ari ng lahat ng bagay, pati buhay mo pwede niyang kunin eh. Sabihin, ninakaw niya. Hindi, may-ari lahat ng bagay. Siya may-ari lahat ng bagay. Sabi ng Biblia eh. 1:15 ng Kolosas. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay na nasa sa sangkalangitan sa sangkalupaan, at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop, bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Kita mo, Kanya yun eh. Kaya papasok siya sa Jerusalem para matupad yung hula, yung triumphant entry niya sa Jerusalem. Wala kung sasakyan. Alam mo kasi, yung hari, kakaugalian na noon, ang hari sumasakay sa isang sasakyang asno. Ngayon, merong isang espesyal na asno na hindi pa nasasakyan ng kahit na sino. And that was prepared for him. Panginoon, kukuha ka namin ng sasakyan. Sige, pumunta kayo dun sa bayan. May makikita kayong isang asnong nakatali. Kunin nyo. Ngayon, kung kukunin nyo na, nakita ng may-ari na kinukuha nyo, bakit ka tatanungin? Sabihin nyo, kinakailangan ng Panginoon. De kinuha. Nagnakaw ba yung kanya yun eh? Pati nga yung may-ari ng asno, kanya rin eh. Paano yan halakawin yun? Panginoon ang... Hindi pagnanakaw yun. Yung tungkol po kay Pedro, bakit di na lang pangaralan si Pedro? Bakit sinigawan pa ni Kristo na Satanas? At ang panghuli ho, Hindi, alam mo, hindi niya sinigawan si Pedro. Lumingon siya. Sabi niya, lumayo ka sa likod ko, Satanas. Alam mo kasi, nung oras na yun, sinasakyan ng demonyo si Pedro. Hindi naman niya tiniis mo si Pedro eh. Si Satanas nire-rebuke niya dahil yung si Satanas kahit sa'yo, kahit sa akin pumupunta yun. O, di ba? Kung mo pinupuntahan si Pedro, nililiglig ka ni Satanas, ang sabi niya kay Pedro eh. Basahin mo. Sa panahon na yon, ginagawa ni Satanas, mag-worry si Pedro na hindi dapat niya ipag-worry. Kaya, lumingon siya. Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Bakit? Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay madiglig niyang gaya ng trigo. Kita mo, nililiglig ka sa lukuyan ni Satanas si Pedro. Kaya, sinabihan niya, Satanas, lumagay ka sa likod ko. Ano ibig sabihin? Si Pedro ba yung Satanas? Hindi. Iisa lang naman ang Satanas eh. 12:9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Ayun, yun ang Satanas, yung dumadaya sa buong sanglibutan. Hindi naman lang dadaya si Pedro eh. Pati nga siya nadaya pa nung una eh. Kaya iba yun si Satanas, iba si Pedro. itong panghuli na lang ho. Yung pinako siya sa krus. Si Kristo sinisi yung Ama. Bakit mo ako pinabayaan? Nangangahulugan ba na? Hindi pagsisi yun. Wala silang pag-uusap na dalawa at nag-aaway silang dalawa. Hindi. Ba't niya sisisihin ng Ama? Ganito yun, kapatid, ano? Ganito yun. Nung siya'y nakapako sa krus, nung oras nakapako siya, mamamatay na siya. Hindi na siya yun. Hindi na siya yun. He is representing the totality of mankind because He is in the act of redeeming mankind. He was the ransom for our sins. Hindi ba? Ano ba kahulugan ng ransom? Tantubos. Kaya, He is there in our stead, in our place. Kaya, nung oras na yon, siya inilagay na bilang makasalanan. Bagaman wala siyang kasalanan, itinuring siyang makasalanan. Yung matuwid, sabi ng Diyos, ang matuwid hindi ko pababayaan, sabi niya. Nung oras na yun, hindi siya matuwid. Naka-impute sa kanya lahat ng kasalanan ng tao, kaya kailangan siyang pabayaan ng Diyos nung oras na yun.
Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Paano po naging anak ni David si Kristo kung tinawag siyang Panginoon ni Haring David? Kasi may ugat yun eh. May pinanggalingan yon. Paano magiging anak ni David si Kristo samantalang tinawag ni David na Panginoon si Kristo, ano? Pakinggan mo sa 10:22 ng Apokalipsis. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako? Ako ang ugat at ang supling ni David. Ayun. Sabi ni Kristo, I am the root and the offspring of David. Ako ang ugat at ang supling ni David. Paano mangyayari yon? Kasi yung ugat doon nagmumula, di ba? Tapos siya naman ang supling. Paano mangyayari yon? You have to consider two great things in the person of Jesus Christ. Yung kanyang katawan tao nanggaling kay David. Sa lahi ni David. May prueba po ba sa Biblia na yung katawan tao niya nanggaling kay David? Saan po? Yun nasa Mateo, 1:1. Pakibasa po. Ang aklat ng lahi ni Hesukristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Ayun. Tuloy. Naging anak ni Abraham si Isaac. At naging anak ni Isaac si Jacob. At naging anak ni Jacob si Juda. At ang kanyang mga kapatid. Tuloy. At naging anak ni Juda kay Tamar si Fares at si Sara. At naging anak ni Fares si Esrom. At naging anak ni Esrom si Aram. At naging anak ni Aram si Aminadab. At naging anak ni Aminadab si Naason. At naging anak ni Naason si Salmon. At naging anak ni Salmon kay Rahab si Buus. At naging anak ni Buus kay Ruth si Obed. At naging anak ni Obed si Jesse. At naging anak ni Jesse ang haring si David. At naging anak ni David si Salomon doon sa naging asawa ni Urias. Tuloy mo na, i-shortcut mo na, dalhin mo na sa 16. At naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag na Kristo. Kaya doon siya nanggaling sa lahi ni David. Bali, paano po naging ama ni Jesus si Jose? Sa anong paraan po naging ama ni Panginoong Jesus si Jose? Ay, hindi niya ama si Jose. Kumbaga, ang impresyon ng tao, anak siya ni Jose. Bali, Ang impression lang ng impresyon ng tao. tao. Kasi alam mo, hindi naman alam ng mga tao noon Oo yung nga nangyari po. kay Maria. Inilihim ni David yun eh, ay ni Jose yun eh. Pakinggan mo sa 1:18. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose, na kanyang asawa, palibhasa'y lalaking matwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Gusto sana ni David hiwalayan niya na si Maria, pero nagpasya siya na Si Jose po ano? Si Jose. gusto ni Jose na hiwalayan si Maria, pero nagpasya na lang siya na para wag ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, tanggapin niya na lang sa magitan ng panaginip na binigay sa kanya. Therefore, ang nabunyag sa tao, talagang nang magbuntis si Maria, kay Jose. Sa impression po ng tao. Pero bali po sa laman, anak siya ni Maria. O, anak siya ni Maria. Kaya lang Nagaling sa lahi ni David. pero hindi binanggit yung lineage ni Maria. Ay, hindi, alam mo, ito kapatid, Opo. gusto ko maintindihan mo lang yung kaya ako po paraan ng tinatanong. Biblia, Sa Biblia, hindi binabanggit yung babae. Ang binabanggit sa Biblia, yung lineage, nanggagaling sa lalaki.
Kaya makikita mo, wala kang mababasang babae kahit isa. Naging anak ni ganon si ganon. Puro lalaki yun. Bali po. Pero, it must be understood na ang isang tao nanggagaling sa dalawang lahi. Opo. Mother and father side. Di ba, no? Kahit saan mo daanin, si Kristo'y talagang galing kay David. Idaan mo kay Jose, idaan mo kay Maria, galing siya kay David. Kaya, rightfully, he can be called the son of David. Ngayon, bakit naman siya tinatawag na Panginoon ni David? Kasi, kaya siya tinatawag na Panginoon ni David, kasi wala pa si David, nandun na siya. Sa kanyang pagka-espiritu o pagka-Diyos. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Brother, isa lang po may tatanong ko. Dumating na po ba si Elias? Oo, tagal na. Basa. At sumagot siya at sinabi, katotohanan ng si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay nang magkagayoy na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila'y sinasabi niya. Doon sa kabila. Sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nangagsihula. At kung ibig ninyong tanggapin, ay siya'y si Elias na paririto. Kita mo, si Juan Bautista yon, siya yung Elias na paririto. Kaya matagal na naparito na. Si Juan Bautista po yan. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Ang itatanong ko po di ba po kaya sinugo si Kristo para iligtas ang mga tao? Ba't no yung ipapako siya sa krus, ba't yung mga tao ang nagano sa kanya, yung nagparusa? Bakit siya pinarusahan? Dapat sana ililigtas niya tapos siya pa pinarusahan. Ano? 3:19 ng Juan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. Tignan mo kapatid, si Kristo yung ilaw ano? Ito ang kahatulan na parito ilaw sa sanlibutan. Ngunit, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. alam mo yung mga nagparusa kay Kristo, yun yung mga taong masasama Naparito ilaw, pero gusto pa ng mga tao yung kadiliman kaysa ilaw dahil masasama ang kanilang gawa. Yun ang mga masasamang tao nung panahon na yun. Kaya ayaw nila kay Kristo Maraming salamat po. Salamat din. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Kung sakali pong ako'y umanib na dito sa Iglesia ng Diyos, katulad po ang trabaho ko ay isang driver ng trucking o ng mga trailer. Kung halimbawa po ako hindi makadalo dito sa mga gawain, meron pa po pang penalty? Meron po? Pong penalty. Ang penalty, impyerno. Ay katulad po ng... Pakinggan nyo, kaya ko sinabi yun, Gis 25 ng Ebreo. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Mahalagang doktrina po yung fellowshipping yung pagkakatipo ng mga Kristiyano. Kasi andun po yung pagtuturo ng aral Ngayon, sa kaso nyo, halimbawa, nagtatrabaho kayo sa tracking, hindi ho nyo pwedeng idahilan sa amin na nagtatrabaho kayo sa tracking, hindi na kayo dadalo sa mga pagkakatipon sa pagsamba sa Diyos, Bakit ho? Meron ho kaming mga in-schedule na pagkakatipon na meron kayong mapipiling araw para kayo makapakipagkatipon. Halimbawa,
ang unang araw po ng Sanlinggo o Linggo na siyang nakasulat sa Biblia, nag-uumpisa po yan Saturday sunset. Kaya, sunset Saturday, umpisa na po ng araw ng Linggo yon. Pwede kayong dumalo sa sunset na pagkakatipon. Meron namang Sunday 4:30 a.m., Sunday 8:30 a.m., Sunday 2:30 p.m. Oh. Tapos may mga prayer meetings ng Wednesday and Friday and Thursday kung alin ang maluwag sa inyo. Pero sasabihin nyo, totally, hindi kayo dadalo, hindi ho namin kayo babautismuhan. Ay, hindi naman ho sa ganon. Ang ibig ko sabihin, kung halimbawa... Hindi kayo nakadalo? Hindi ako nakadalo. Na-destino ako ng Bicol, 1 linggo. May pagsamba ho sa Bicol. Ay, hindi ko naman alam ang lugar doon. Bibigyan ho, kailangan ho, ang Kristiyano, alam mo yung kapatid mo kung asan. Para kung masiraan ka sa daan, matutulungan ka. Ganun po yun. Yun lang. Bibigyan namin kayo ng kompletong listahan. Kasi ganito yan kagaya nung nag-a-abroad. Pag nag-abroad, binibigay namin ng address kung saan siya pwedeng pumunta sa abroad. Pwede niyong malapitan sila pag nandun kayo. Mag-isip po kayo ng lahat ng tanong na may kinalaman sa kaligtasan, papasahin ko sa inyo ang sagot sa Biblia. Kung gusto mo ng kumpletong sagot, itanong mo. May sagot sa Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat.